Magandang umaga. Actually, magandang araw kasi hindi ito magiging daily. As long as I can. Hanggat kaya. So, isa akong tagapaglingkod, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos. Kung hindi nyo siya Diyos, it's up to you. Basta ako, Diyos natin siya eh. Anyway, babasa tayo ulit. Isang buong chapter. So, naisip ko lang na kapag 20 to 30, kaya sa isang chapter, kaya ko siguro basahin sa diretso, isang araw. Pagka 40, gawin natin 2 parts, dalawang parte. Pagka 60 to 80, 3 parts. Pero ngayon, more than 20 lang naman. So, yeah, pasa tayo. But before that, bago yun, manalangin muna tayo. Amang nasa langit, Ama namin nasa langit, kami nagpupuri, sumasamba at nananalangin sa inyo, Panginoon. Pinapanalangin ko po yung itong aktibidades. Ang lalim ng Tagalog, Lord. Taglish na lang po, Lord. Itong activity na to, itong pagbabasa ng salita mo po, ng Biblia sa Tagalog. Pangunahan mo po kami, gabayan, at alam naman namin na lagi ka namin kasama. Ayaw man ng ibang tanggapin, pero lagi ka namin kasama. And that's the truth, yun po yung totoo. And maraming salamat sa biyayang pinagkaloob mo sa amin, sa paggising mo sa akin kaninang umaga. Thank you so much. Gayon din po doon sa mga taong ginising mo ngayong araw. Ikaw yung nagbibigay ng dahilan para kami bumangon. Kung di mo kami ginising kaninang umaga, everything will stop there. Matatapos ang lahat doon. And dalawang option lang ang pwede naming makuha after noon na hindi na kami magising pagdating ng araw. It's either kasama ka namin habang buhay o kami mapapalayo sa iyo at kasama namin yung demonyo, si Satanas, habang buhay. So, tanggapin man yun ng iba o hindi, nasa kanila naman po yun. Pero nananalangin po kami na ma-encounter nila kayo at madama, maramdaman at maunawaan, makakilala pang lubos at yung tunay na magandang balita nyo ang kanilang madinig at hindi yung binaluktot na paggamit sa yung salita para lang sila yung makinabang o yung iba makinabang at ma-control sila, ma-manipula. Yun, ininadalangin ko po yung Panginoon sa inyo. And yeah, protektahan niyo po kami sa kilos at galaw at pang-aabala o pang gugulo kung sakali man ng kalaban dito sa pagbabasa na to. Kayo po ang mas malakas kesa sa kanya. So, iaangat ko na sa inyo. Susuko ko na yun, Lord, yung pagbigay sa akin ng lakas para mag-push through or pupatuloy. Maraming salamat po, Panginoon. Ako'y nananalangin, kami nananalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak, ang bugtong na anak, na si Jesucristo, na aming tagapagligtas, ang aming Diyos. Maraming salamat po. Amen and amen. Alright. 3 minutes yung prayer ko. Sorry. Actually, I'm not sorry. Not sorry na humaba. I mean, that's my prayer. What can I do about it, right? So, Mateo chapter 2. Ang pagdalaw ng mga pantas mula sa silangan. Alright. Verse 1. Pagkatapos ipanganak si Jesus sa Bethlehem sa lalawigan ng Judea, sa kapanahunan ng paghahari ni Herodes, may ilang pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Verse 2, nagtanong sila, nasan ang batang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin noong lumitaw ito at naparito kami para sabihan siya. Para sambahin siya. Verse 3, nang mabalitaan ito ng Haring Herodes, nabagabag siya pati
na ang buong Jerusalem o Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. At itinanong sa kanila kung saan isisilang ang Mesyas. 5. Sumagot sila, sa Bethlehem po, sa Judea, sapagkat ito ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem sa lupain ng Juda. Ikaw, Bethlehem sa lupain ng Juda. Hindi ikaw ang pinakaaba sa mga namumunong bayan ng Juda, sapagkat nagmumula sa iyo ang isang ito yung prophecy. Alright. Ito yung propesya. Verse 6, basahin po ulit natin. Ikaw, Bethlehem sa lupain ng Juda, hindi ikaw ang pinakaaba sa mga namumunong bayan ng Juda, sapagkat nagmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamamayang kong Israelita. 7. Kaya palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam niya sa kanila ang eksaktong oras na unang lumitaw ang bituin. Verse 8, pagkatapos, pinapunta niya sila sa Bethlehem at nagbilin, lumakad na kayo at hanaping mabuti ang bata. At kapag nakita ninyo, balitaan niyo ako. Balitaan niyo ako agad para makapunta rin ako at makasamba sa kanya. Is that really your intention? Malalaman natin yan. Verse 9, ba't ganun? Magkasama yung 9 to 10. Magkasama 9 to 10. 9, 10. So, 9 to 10. Pagkatapos marinig ang bili ng hari, lumakad na sila at ang bituing nakita nilang lumitaw noon ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Nang makita nila ang bituin ay labis ang kanilang kagalakan. Verse 11, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata kasama ang kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. They bow down and they started worshiping God, the Son of Man, the Son of God. Binuksan nila ang kanilang mga baul ng kayamanan at inihandog sa kanya ang mga dala nitong ginto, insenso, at pabangong mira. Verse 12, nang pauwi na sila, nag-iba sila ng daan dahil binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. There's a reason why. May dahilan. Ang pagtakas patungo sa Ehipto. So may title. There's a title. Ito. Yun. There's a title. Ang pagtakas mula sa Ehipto. Verse 13. 8 minutes. Nang makaalis na ang mga pantas, nagpakita ng isang anghel ng Panginoon kay Jose sa panaginip. Sinabi niya, bumangon ka at dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas kayo patungong Ehipto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo dahil ipapahanap ni Herodes ang bata para patayin. Una, para daw sambahin, balitaan. Tapos ito na, nung lumaon, gusto na ipapatay kasi magiging kaagaw niya sa kaharian. So, envy, jealousy, pride and ego. Nakikita natin dun sa puso ni Herodes. Verse 15. Nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Haring Herodes, kaya natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Verse 16. Nang malaman ni Herodes na naisahan siya ng mga pantas, one moment. Let me just double check. Basahin ko ulit yung 14. Bumangon na si Jose. Alright. Verse 13 muna. Sorry. Verse 13. Nang makaalis na ang mga pantas, nagpakita ang isang anghel ng Panginoon kay Jose sa panaginip. Sinabi niya, bumangon ka't dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas kayo patungong Ehipto.
Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo dahil, okay. Dahil ipapahanap ni Herodes ang bata at para patayin at na-overlook ko yung 14 yata. Bumangon nga si Jose at nang gabiring, na-overlook ko. Bumangon nga si Jose at nang gabiring yon ay dinala niya ang mag-inang patungong Ehipto. Nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Haring Herodes. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Verse 16, continuation to. Nung pagdating na sa Egypt. Nang malaman ni Herodes na naisahan siya ng mga pantas, 3 wise men, galit na galit siya. Kaya inutos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa mga karatig na lugar mula 2 taong gulang pababa. So meaning, 2 years na nung ang lumipas, nung bago niya i-declare or iutos, i-command na patayin yung mga bata sa Bethlehem at sa kalapit bayan. Mula 2 taong gulang pababa. Batay ito sa panahon kung kailan nakita ng mga pantas ang bituin. 17. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremiah, the prophet Jeremiah, verse 18. May naririnig na tinig sa Rama, tumatangis at nananaghoy. Iniiyakan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw niyang magpaaliw dahil siya'y pumanaw na. Verse 19, pero may title ulit, ang pagbabalik sa Nazareth. Ang pagbabalik sa Nazareth. Verse 19, 11 minutes. Nang mamatay na si Herodes, nagpakita ang isang anghel ng Panginoon kay Jose sa panaginip doon sa Ehipto. Verse 20, at sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo ang bata at ang kanyang ina pauwi sa Israel, dahil patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Verse 21, bumangon nga si Jose at dinala ang mag-ina pauwi sa Israel. 22, subalit nang malaman ni Jose na si Arkelao ang nagahari sa lalawigan ng Judea, kapalit ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon dahil binalaan siya ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sa lalawigan ng Galilea, sila'y tumuloy. So, umiwas sila sa Israel, sa Galilee muna sila nagpunta. 23, last verse, at sila'y tumira sa bayan ng Nazareth. Kaya natupad ang sinabi ng mga propeta na tatawagin siyang Nazareno. Based sa, 13 minutes. Based sa scholars, tsaka sa mga mathematicians, para daw matupad ang at least 8. Hindi ko masabi, hindi ko ma-explain ng mga Imposibleng matupad ang 304 prophecy. So, masyadong malayo yung to the 12th power yata, if I'm not mistaken, kung di ako nagkakamali. To the 12th power pa. So, ang chances na matupad ang prophecy is at least 8. Napaka-slim chance pa nun, napaka-liit pa ng chance. Pero 300 and plus, more or less, na prophecy sa Old Testament na nabigyang naisabuhay, nabigyang katuparan ng ating Panginoon. Yung probability, napakaliit, pero katulad nito, 3 na to, sa binabasa natin, na prophecy na natupad. But anyways, this is the last verse. Ito yung huli. Bukas naman, hopefully bukas, Mateo chapter 3. Sorry guys, mahaba. Yung Mateo chapter 3. Kaya 17 verse lang. Kaya ko to bukas. Hindi to magiging daily. Just a disclaimer. Kasi medyo napupuno na yung schedule. Tapos madalas may nagpa-power nap din ako. Kasi pagka nagbabasa ako ng Bible, minsan tinatantok nun. Hindi ko nilalabanan. Ipa-power nap ko yung pag nagising, basa ulit. Read, inantok, di ko lalabanan yun. Pa-power nap ko yun, pag gising, basa ulit. Ganun ginagawa kong ngayon, strategy. Pero medyo madami na may Bible read. Yung Bible study kasi pre-recorded yun. Minsan 5
recordings ginagawa ko sa isang araw. So, 5 days na yon. Tapos yung eto, kung i-add ko to, kung gagawin ko tong araw-araw, pwede naman. Kaya naman siguro. Kaya siguro. Pwede ko singit ito. Meron pa kasi akong Bible read na na personal. Anyways, bukas Mateo tayo, chapter 3. So, natapos na natin yung chapter 1 and 2. Bukas, chapter 3 tayo. So, may nakakapag-share pa ako ng sarili kong interpretasyon eh. So, for that, I apologize. Pipilitin natin na pure Bible read. Basa lang talaga. Basa lang. Tapos ASD. Sana magampanan ko. Napakadaldal ko kasi. Pasensya na. Tao lang. Anyways, closing prayer. Closing prayer. Heavenly Father, maraming salamat. Nabasa namin in Tagalog naman yung Matthew or Mateo chapter 2, kapitulo 2. Bukas naman po kapitulo 3. Or kung hindi man po bukas, baka susunod na araw. Bigay lang ako disclaimer kasi mahirap mga ako, Lord. Mahirap mga ako. And baka mapako. And salamat sa guidance, sa paggabay, sa pangunguna. Tapos salamat din sa... Kasi may mga na-reminder dito eh. Alam ko ikaw yan na nire-remind mo ako. Sana lahat din. Sana lahat same yung naging nakuha nila. And then, dun sa mga verses na Tagalog na to, baka feeling ko, baka may pa ako, may na-overlook pa ako, Lord eh. Pero alam ko naman na hindi kailangan madaliin ng wisdom. Ikaw naman din na magbibigay ng wisdom, tapos ikaw yung nagpe-prepare ng puso. Acts chapter 16, verse 14, sinabi mo ron kay Lydia, ikaw yung nag-open ng heart ni Lydia para madinig at maintindihan yung, maunawaan yung pinipreach nila Apostle Paul tsaka ng disciples niya. So, thank you, Lord. And I'm not rushing, di ako nagmamadali. But I really want to do this. Actually, mas gusto ko pang ginagawa ito eh. Kaso baka sabihin ng iba. Actually, ito na. Honesty, Lord. Honestly, iniisip ko isipin ng iba. Yeah. Minsan sumasagi sa akin. And somehow nakakatulong siya. Pero it's pressure, Lord eh. Mas maganda yung mas maganda para sa akin po, para sa akin. Correct me if I'm wrong. Para sa akin mas masarap kung babasahin kita out of love. Babasahin ko yung salita mo out of love, hindi out of fear na sabihin ng iba na kita mo hindi na siya consistent. Kita mo hypocrite. And please give me strength. Pengi pang lakas, Lord, na mas maging part na siya ng pagkatao ko na hinahanap-hanap yung salita mo at hindi lang minsan ini-entertain yung thinking na kita mo ano sasabihin ng iba pag guminto ka. So yun, sinusurrender ko po ito, Panginoon, sa inyo. Kasi alam ko mahina yung aking katawan, yung aking laman. Minsan nagpo-procrastinate, wag muna kaya ngayon. Buti na lang hindi mo kino-convict mo, Lord, na hindi pwede, JB, we need to talk. We have to talk. Because if we don't talk, Satan would be able to distract you. And thank you, Father God, for protecting me in that circumstances. Maraming salamat po. Panginoon, yung kapayapaan ng aming isip, peace of mind, yung pahinga namin sa bigat na dinadala namin, paglakad dito sa mundo. Suko ko sa inyo yung sa akin. Sana may suko din nila yung kanila sa inyo kasi ikaw magbibigay ng kapayapaan sa amin eh, tsaka pahinga. Tapos po yung well-being. Kalusugan po namin. Yung kalusugan, pagkatao na rin, well-being in totality. Now, hindi kami magiging perfecto, Panginoon. Alam namin yan kasi malinaw mong sinasabi yan at ikaw lang ang perfecto. Pero bigyan niyo po kami ng lakas para patuloy na lakaran yung mga gusto niyong ipagawa sa amin. To be obedient at maging masunurin sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Pati pala yung provisions. Father God, pag-pray ko na rin. Alam ko namang makamundo yun,
And a lot of us, hindi pa hindi pa ma-remove yung sarili doon sa makamundong bagay. Medyo mahirap, Lord, eh. Ako minsan, actually, madalas pa nga eh. Naisip ko eh, paano kaya bukas? Pero nire-remind mo ako eh, don't worry about tomorrow. Let tomorrow worry tomorrow. Yung troubles, yung worries, is sufficient today. Bakit ko pa poproblemahin yung bukas kung yung worries today is sufficient na para sa araw na to. So, thank you for allowing me to understand that completely. So, maraming salamat po, Panginoon. And lahat ng dalangin ko, wag po yung kalooban ko masunod. Actually, hindi naman susunod yung kalooban ko, Panginoon eh. Pagka hindi yung kalooban ko, hindi inline sa'yo, hindi mangyayari. So, I'm just going to pray. Mananalangin lang po ako na yung kalooban ko, yung dinadalangin ko, ay naka-inline. Paano ba yung inline sa Tagalog? Basta po inline. Inline sa will po ninyo. Pagka hindi, your will be done. Not my will, but your will be done. Maraming salamat po, Panginoon, sa pakikinig, sa pagsama sa amin, and kami nananalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming tigapagligtas. Siya lamang po't wala ng iba. Siya'y Diyos. Siya'y makapangyarihan. At nung sinabi niya, natapos na, nabayaran ko na lahat, ang inyong kasalanan ng aking kamatayan, nakaraan, ngayon, at bukas, bayad na. Buo. Kami naligtas. Maraming salamat po. Kami nanalangin ulit sa kanyang pangalan. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen and amen. Okay, na-stretch ko pa rin 21 minutes. Okay, ayaw mo na. Ganun talaga. Sabi ni Holy Spirit eh. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Matthew chapter 11 verse 28, 29, 30. Add ko na yon. Hindi ko pa nabasa yun sa Tagalog eh. Pero basahin nyo. Makisuyo, pabasa. Baka yun na yung hinahanap nyo na sagot kay Lord eh. Tapos, 2 Timothy chapter 2 verse 15 and 16. Para sa akin naman yun yung lagi kong binabalikan. Okay. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mag-aral para hindi ka mahiya at di mo ikahiya. At tama ang iyong pag-interpreta, pagkakaunawa, pagkakahimay sa salita ng Panginoon. Tapos yung susunod na verse 16, hindi ko siya ganong kabisado, pero iwasan ang makipagtalo para hindi magpagmulan ng masamang isipin. Summary lang yun. Kumbaga, paraphrasing na ako doon. Paraphrasing. Tapos, James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Napaka-importante nun. Tapos, tayo'y mabilis makinig. James chapter 1 verse 19, mabilis makinig. Sikapin natin maging unahing makinig. At huwag munang sumagot. Huwag munang magsalita. Pakinggan muna natin. Ako madalas kong kahinaan ko to, weakness. 23 minutes. Weakness ko yun, yung butt in ng butt in. Yun yung reverse pet peeve sa akin. Reverse pet peeve. Reverse pet peeve, yung kinaiinisan probably sa butt in ako ng butt in kasi. So yeah, pinapractice ko yun. Swift to hear, swift to listen. Makinig muna. Slow to speak. Hindi mabilis magsalita. So pakinggan mo muna. Paano sasagot, di mo naintindihan. Ako, hilig ko sumagot agad. My bad, sorry. Slow to wrath. Slow to anger. So, mawawala yung, ang meaning kasi nun, to avoid misunderstanding. And sometimes, nag-English na ako. Madalas, hindi pala. Most of the time, yung mga tao, naghahanap ng makikinig sa kanila. May mabigat sa puso, walang mapagsabihan, sa pamilya natatakot, nahihiya, sa mga kaibigan natatakot, nahihiya, baka tapagtawanan, hindi ma-share. Ay, ang daming suicidal attempts, suicidal thoughts. Kasi ang nangyayari, sinasarili na. So, have a kind heart, guys. Pagka biruan. Kasi mahirap naman kung walang biruan, di ba? Pero,
Pagka seryoso na yung kausap nyo, you better listen first. You have to listen first. Because pagka hindi, baka magatungan mo yung suicidal thoughts niya. Baka di mo alam, ikaw pa yung maging reason na ikaw na pala yung sinisisi niya. Bakit siya tatangkaing tapusin ng lahat? Ang bigat sa loob nun pag nalaman mo ikaw yung dahilan. Quick to listen, slow to speak, slow to anger. God bless you guys. Keep safe. Lagi kayong maging mag-ingat. Kita-kita tayo bukas. Sana bukas meron. Hindi ko alam paano tapusin. Bigla na lang mawawala.